Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Bibili ka ba ng property pero natatakot ka baka hindi mo kaya at hindi pa sa tamang panahon? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang world coach. Maraming nagtatanong, tama ba ang oras na pagbibili po nila ng kanilang lupa o bahay? Una, kailangan po natin maintindihan yung tinatawag na economic condition ng ating bansa. Mataas ba ang interest o mababa ba ang interest? Mas maganda kasi mag-loan kung mababa po ang interest. Kapag mataas po, maghinay-hinay lang po tayo. Dapat pinag-aaralan muna natin ang property market kung makikita po natin na may potential pa ba itong tumaas or ito po ay nasa status quo na lang po. Kaya bago tayo bumili, pag-aralan muna natin yan. Pangalawa, katanungan. Tanungin muna natin sarili kung tayo po ay handa na financially. Sinabi nga, invest when you are ready, not when the market is ready. Kahit na maganda ang pagkakataon, pero wala ka namang kakayanan. Siyempre naman, iisipin nyo po, kailangan may savings ka pang down payment. Siyempre, not only that, kailangan meron ka tayong tinatawag na pang monthly amortization. Hindi lang po isang bigayan yan. Pangatlo, meron ka na bang 3 to 6 months na mga living expenses or emergency fund just in case na hindi mo kayang bayaran, meron kang 3 buwan, 6 na buwan na amortization na itabi just in case na pag nawalan tayo ng kita, may pambayad para hindi marimata. Tatandaan, ang pagbili ng property po ay isang long-term commitment, hindi to short-term investment. Hindi ito tulad ng mga pagbili ng mga stocks or ng crypto, pag binili nyo, pagkatapos, tapos na. Hindi. Ito, buwan-buwan po natin huhulugan until, syempre, mabuo natin ang pagbayad. At syempre, pang-apat, alamin po natin kung tama ba ang lokasyon, itong property na bibili mo. Malapit ba ito sa trabaho mo? Malapit ba sa eskwelahan ng anak mo? Malapit ba ito sa commercial areas? Syempre, or let's say, mga ospital. Siyempre, gumaganda at tumataas ang value ng property mo, siyempre kung maganda ang iyong location. At bilang panghuli, bago tayo bumili, meron tayong siguro yung pinakamagandang concept pagdating po sa pagbibili ng property. It's not about timing the market, but it is time in the market. Ang ibig sabihin po niyan, hindi tayo maghihintay ng perfect time para bumili ng opportunity. Ang mahalaga ay magsimula ka na mag-invest kahit sa maliit na halaga at magtabi ka na, bumili ka lang kahit ng lupa para pagdating ng panahon, pag tumaas ang presyo, syempre, pwede mo nang ibenta at pwede ka nang kumita. So, kailan ba talaga ang tamang oras sa pag-invest ng property? The best time is when you are financially prepared and when you have found the right properties, syempre, to reach your financial goals. Kaya huwag kayong matakot na mag-umpisa at bumili pag tama na po ang panahon. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Matapos lumabas ng bansa ang Bagyong Bagyong Helen, pa-exit na rin ang Philippine Area of Responsibility. Pero hatak ng dalawang sama ng panahon sa habagat, nagdudulot ngayon ng mga pag-ulan sa bansa. Posibilidad na madagdagan pa ang bagyong mabuo sa bansa ngayong buwan, hindi na raw inaalis ng pag-asa. Mga magbababoy sa bansa, patuloy ang panawagan na magdeklara na ng state of emergency sa buong bansa dahil sa African Swine Fever o ASF. Gaano kalala na ang sitwasyon? 2 dayuhan na dati umanong nagtatrabaho sa Pogo, lumipat sa pagtutulak ng droga sa Pasay. Arestado na sila ng mga pulis. International girl group na Cat's Eye nandito na sa Pilipinas. At Pinoy pop group na BGYO magbibigay ng patikim sa bago nilang single na Trash live dito sa studio. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hingahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Kalagitnaan pa lang ng Setyembre pero 3 bagyo na agad ang dumating sa bansa. Pero kahit tila kota na tayo sa bagyo ngayong buwan, posible pa raw madagdagan yan ayon sa Pag-asa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Ilang oras matapos makapasok ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Pulasan kagabi, na ngayoy Bagyong Helen na, nakalabas na rin sa wakas ang mata naman ng Bagyong Hener kaninang alas 2 ng madaling araw. Dahil dyan, nakapagtala na ng 3 bagyo ang bansa ngayong buwan ng Setyembre. Kapansin-pansin nga na pagpasok pa lang ng buwan, bungad na agad ang epekto ng sama ng panahon. At ang rason, ang mas tumaas daw na tsansa ng La Nina. Mula sa dating 66%, ngayon umakyat pa sa 71%. Kaya hindi raw malabong mas marami pa sa 3 ang bagyo ngayong buwan. Anytime in September, October, November, posible po na mag-issue tayo ng La Nina Advisory. Nakikita naman na natin yung epekto, yung precursory ng La Nina. So, ibig sabihin, it's still we could experience na ngayon yung La Nina-like conditions na mas mataas na yung posibilidad na marami tayong natatanggap na ulan sa ngayon. Kapag sinabing La Nina, ito yung sobra-sobrang buhos ng ulan at may pagkakataong gabagyo ang lakas. Pero yung kondisyon natin ngayon, hindi pa raw yan La Nina sa ngayon. Gayunman, kung makikita sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, posibleng 2 sama ng panahon na naman ang mabubuo pagpasok ng Lunes, na pareho pang nasa loob ng PAR. Ito na rin yung nakikita nating precursory sign ng developing La Nina. Dahil kung titingnan natin, nakikita natin yung unusual cooling dito sa Central at Eastern Equatorial Pacific. Ang kabaligtaran naman nun is mas umiinit naman yung karagatan na malapit sa ating bansa. So that is why napaka-favorable ng mga tropical cyclone or cloud clusters formation. Dahil tumaas na ang posibilidad ng La Nina, paghandaan ang mga susunod na Burr months para sa mas malalakas na bagyo. Nakikita natin na may posibilidad na magkaroon ng mga super typhoon category yung ating mga bagyo, lalong-lalo na sa last quarter ng taon. So yun yung dapat natin paghandaan sa ngayon. Oras na magsimula ang La Nina, magtatagal ito hanggang unang quarter ng 2025. Asahan ng kung karaniwang hindi binabagyo ang January at February, posibleng makakaranas na raw tayo niyan. Mas palalakasin din ng La Nina ang iba pang weather systems tulad ng shear line, low pressure area at intertropical convergence zone. Sa papalapit na Pasko, hindi lang pang Noche Buena ang dapat ihanda, kundi pati na rin ang sarili bilang paghahanda sa maulang Christmas season. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Nanawagan na ang mga magbababoy sa Department of Agriculture na magdeklara ng state of national emergency dahil sa African swine fever. Pinamamadali rin nila ang ASF vaccination dahil habang tumatagal, dumadami raw ang mga naaapektuhan na hog industry. Nitong Agosto, sinimulan ang government-controlled vaccination kontra ASF sa Lubok, Batangas na itinuturing na ground zero sa largest ASF outbreak. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Dr. Constante Palabrica, ang Assistant Secretary for Swine and Poultry ng DA Bureau of Animal Industry. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali din sa iyo, Cheryl, at sa mga nakikinig. Salamat po sa oras, ASEC. Kumustahin lamang din po namin muna yung rollout ng ASF vaccines. Ilang baboy na ho ba ang ating nabakunahan? Okay, ngayong September na to, nakikita ko mga 1,500 kaagad, 1,500. At may mga 21 farms na nag-submit na dito sa amin sa bahay. Kayang ubusin yung 10,000 na initial dose na binili ng ating gobyerno dito sa loob sa mga 21 farms na to. And then lalabas yung 150,000 doses naman para sa October papunta ng November. Then every 2 months thereafter, ilalabas natin yung bakuna provided
na maganda ang takbo ng pagbabakuna dahil inuuti-uti namin to para malaman namin kung maganda ang effect. Pero initially, yung ginawa natin sa Lobo ay nagpakita ng antibody yung mga baboy na binakunahan natin. Mhm. At ito po, binabase natin dun sa sabi nyo pong naunang 1,500? Hindi. Yung sinabi ko magandang result ay yung initial na binakunahan natin noong August 30 at may dugong nakita na may antibody. So, susimulan na natin yung 1,500 bago matapos itong buwan na ito. May naiulat po, ASEC, na may namatay na baboy matapos mabakunahan. Can you clarify this? Kasi iniisip ng marami po ay iniuugnay po nila ito sa ASF vaccine na itinurok po sa kanila. Nais kong papulaanan yung fake news na yun na kumakalat sa mga sa media. Ganito yung sitwasyon. Dalawang farms yung binakunahan natin. Isang 29 at saka isang 12. Yung 29, yung farm number 1 na binakunahan natin ay isa lamang ang namatay at ito ay dahil pagkapilay. Yung fake news na namatay na dahil sa bakuna ay nanggaling doon sa Farm 2 na mayroon dong 6 na namatay. Pero sila ay namatay bago umepekto yung antibody na anong bakuna. Kasi tulad din ng COVID yan na it takes time bago makadevelop ang tao, ang animalya, ng antibody. Nagsimatay sila bago mag 14 days. Actually, kailangan magantay ka ng 30 days para meron kang 90% na antibodies. Now, may comorbidity yung namatay na 6. Kapag may diferensya yung baboy, hindi ito makaka-take up ng antibody. And to think na ang area ay hot area dahil maraming tama doon, na-overwhelm ng sakit yung baboy na binakunahan natin na hindi pa siya pinagbigyan na mag-produce ng antibody. So, pabayaan natin na mag-produce muna siya ng antibody ng 30 days. At the same time, iayos natin yung biosecurity. Kasi yung second farm, medyo may pagkukulang sa biosecurity. Hindi dapat maging dahilan yun para sabihin natin na hindi maganda yung bakuna. Actually, yung naiwan na 6 ay 3 doon ang nag-register na ng antibody. Ibig sabihin, sa 14 days pa lang niya, 50% na ang antibody. Another 15 days para mag-90% ang antibody. ASEC, may panawagan po ang hog raisers na magdeklara ng National State of Emergency dahil nga po dito sa ASF. Ano ho ba ang plano ng pamahalaan on this state po? Okay, alam mo, yung tinatawag na national emergency ay hindi ini-encourage ito at ipopost ng Department of Agriculture. Sapagkat may mga region lang na may tama. Tulad ng Batangas, ang governor ay nag-declare ng provincial emergency para magamit yung QRF, Quick Response 1. Pero maraming mga probinsya naman na hindi ganun ang sitwasyon. Hindi natin pwedeng sabihin na ang buong Pilipinas ay napakarami ng namamatay dahil sa ASF. Marami pa rin probinsya na kayang labanan ito sa pamamagitan ng biosecurity habang inaantay yung roll-out ng bakuna. Kaya nga, ang ginawa ng government ngayon ay naglagay ng mga checkpoints sa LGU, tapos sa National Capital Region at sa NMIS
para mapigilan ang pagpipingpong ng mga sakit mula sa south papuntang north, north papuntang south. Dahil maraming probinsya pa ang nagpo-produce ng baboy na kayang i-compensate yung mga nawalang baboy dahil sa ASF. Gusto rin po ng hog raisers na pabilisin yung vaccine rollout. Ano po ba ang target natin dito? Sabi nyo nga po ay come next month po, this October ay additional 10,000 na dose, ay 150,000, tama po ba? Ganito, how I wish na mapabilis natin. Pero maraming sitwasyon na dapat gawin. Number one, ang mga farm, ito ay monitored release ng FDA. Maraming kulatilya na aming sinusunod. Hindi pwede itong ibigay sa mga farmer kasi importante na makuha muna namin ng dugo nung babakunahan nang makita natin kung ito ay ASF negative. Pangalawa, para malaman natin kung healthy ba yung baboy para hindi matulad yung nangyari sa lobo na binakunahan na yung pala ay merong nakitang comorbidity. Yun ang number one. Number two, yung pagkuha lamang ng dugo ay individual to. You need skilled people. Hindi kung sino-sino lang ang pwedeng kumuha ng dugo dahil baka pagkuha ng dugo, imbis na tamaan, yung dadaluyan ng dugo ay ibang tamaan, patay yung baboy. Pangalawa, tinry namin na yung mga veterinaryo na tumulong. Pero yung mga veterinaryo, umiiwas din kasi manggagaling sila sa kanilang farm, tapos pupunta sa hot zone area, then babalik sa kanilang farm, baka tamaan. So, ang ginagawa namin ngayon, naghahanap kami ng skilled people na pwede namin i-accredit na siyang gagawa ng pagkuha ng dugo. So, pag negative sa laboratory, tsaka babakunahan. Ang pangalawang ginagawa ay kailangan makita namin na palakihin baboy lang ang babakunahan. Dahil itong bakunan to, hindi pwede sa inahin. Kailangan malayo ang inahin sa grower. So pangatlo, kailangan pumirma ang magsaka o ang grower na pinapatuloy niya ang gobyerno na magbakuna. Lahat ito nakatutok ang mga veterinaryo ng gobyerno. Kailan po kaya magiging commercially available ang ASF vaccine, ASEC? Okay. Ang binigay na modified modified release ng FDA, magsasabit kami ng mga resulta dito sa mga binakunahan namin sa FDA. At pagka nakita namin na at ang FDA at meron kami tinayo na private group na siya magmo-monitor nito na composed ng mga scientists. Pag nakita nila na maayos ito, pwede nang ibigay sa FDA na ito ay i-release ng regular PCR. Pero for the meantime, modified release, gobyerno lamang ang pwedeng magbakuna nito at hindi pwedeng ibigay sa private entities. Matumal po ang bentahan ng karning baboy sa ilang pamilihan dito sa Metro Manila dahil po sa ASF. Pakilinaw lamang po kung ano ang epekto ng ASF sa tao. Sakaling yung pong kanilang mabiling baboy ay kontaminado nga po ng ASF. Sa mga nagtatanong kung ito ba ay lumilipat sa tao, itong sakit na to, hindi po. Ang virus na to ay nag-aatas lamang sa kapwa baboy. Baboy to baboy. Kung makakain man ng karne, ang tao, wala po itong ililipat sa sakit. Pero, ang sinasabi namin, ang gobyerno natin ay napakaraming checkpoint at border control
control na ginagawa. Tulad ng sinabi ko, probinsya, NCR, at ang National Meat Inspection. Kasi pag nahugasan na yung baboy, nakikita naman National Meat Inspection na kumalinis ang baboy. Pag ito ay mayroong problema, diretso to sa sunugan. Ang pinatay na baboy na may tama na pumasok sa NCI ay mahigit na 400 na. Pagdating sa NMIS, National Meat Inspection sa slaughterhouse, kapag nakita na ang skin hindi wala sa ayos, ang minudensya wala sa ayos, hindi po ito makakalabas sa palengke. Asahan po ng ating mga consumer na nakatutok ang gobyerno at wala pong usapin ang baboy at para iwasan. At lalo na ngayong malamig, masarap po ang nilagang baboy. Marami pong salamat, Asek Constante Palabrica ng DA Bureau of Animal Industry. Samantala, kaugnay muli sa lagay po ng panahon, patuloy nga na magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw ang hanging habagat na pinalakas ng Bagyong Helen at ng Bagyong Hener na lumabas na nga po ng bansa. Alamin natin ang update sa magiging lagay ng ating panahon kasama si Veronica Torres, ang Pag-asa weather forecaster. Veronica, ano ang update muna? Okay, isa-isahin natin. Si Hener muna, nasaan na ba siya? Itong si Hener ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility as of 2 a.m. Although wala naman itong direkta epekto, so kahit ano, nakahatak pa rin ng habagat. At ito namang si Bagyong Helen. Opo, itong si Helen ay pumasok nga na ating Philippine Area of Responsibility kagabi ng 6:30. At as of 10 a.m. today, yung kanyang sentro ay nasa layong 1,060 kilometro, silangan-hilagang-silangan ng extreme northern Luzon. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 105 kilometro kada oras. Kumikilos sa direksyong hilagang kanluran sa bilis sa 25 kilometro kada oras. Ito ngang si Helen ay wala namang direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa, pero naghahatak pa nga rin ito ng habagat o southwest monsoon, kaya malaking bahagi pa rin ng ating bansa yung naapektuhan ng habagat. At posible na ding lumabas na ating Philippine Area of Responsibility itong si Helen within the day. So itong mga nararanasan nating pag-ulan ngayon ay dulot ng ating enhanced southwest monsoon. Opo, tama po kayo. Dito nga sa may Metro Manila, naka-weather advisory din tayo kung saan moderate to heavy rains ay posible. Meron din tayong nilabas na rainfall advisory kaninang 11 a.m. Kabilang doon yung Metro Manila sa nakakaramdam ng or under weather advisory or rainfall advisory na naka-affecting po tayo. Hanggang kailan natin mararamdaman yung epekto ng habagat sa ating panahon? Kung dito sa atin sa Metro Manila until tomorrow, posible pa nga maging maulan sa atin. Pero pagdating naman ng Friday, improving weather condition. However, sa mga areas, lalo na sa mga nasa may western section ng Northern Luzon, pati na rin sa ibang bahagi ng Central Luzon, posible sa mga susunod na araw ay maging maulan pa, cause pa rin ng southwest monsoon. Nakakatatlo na tayo ngayong buwan ng Setyembre pagdating sa bilang ng bagyo, ano? Veronica, usually 2 to 3 ba pag Setyembre? So, nangangalahati pa lang tayo sa buwan. Tingin ba natin ay may iba pang posibleng bagyong mamuo the rest of September? Opo. So, for now naman, wala pa naman tayong ibang low pressure area or bagyo na minomonitor within the Philippine Area of Responsibility kahit sa malapit. Maliban nga lang dito kay Helen at Hener. Pero ang gagawin natin ay hindi pa kasi natin ma-announce kung may magkakaroon ba na low pressure area or bagyo hanggat wala pa tayo nakikitang kahit mga cloud cluster pa lang. So, closely monitoring tayo kung ano ba yung pwedeng mangyari in the next few weeks sa kalahating or sa last 2 weeks nitong September, at kung may makita nga tayong mga bagyo o LPA, agad natin itong ipapahayag.
Nauna na rin sinabi ng Pag-asa na very favorable nga sa pagbuo ng bagyo yung conditions ngayon sa karagatan. Kakailanganin ba nga nating maghanda bago magtapos ang buwan dito nga sa mga mas malalakas na posibleng bagyo? At lalo na nandyan din ang La Nina. Opo. So, ngayon, ang dapat natin gawin ay, since wala pa naman tayo na monitor, dapat lagi pa rin tayong updated sa mga ilalabas na advisories ng Pag-asa. Kung magkakaroon tayo ng mga weather advisory, maglalabas tayo ng mga advisory para sa bagyo or para sa weather, dapat lagi nang tayong nakamonitor para once na may makita na kami na posibleng makaapekto sa atin, ay alam natin kasi hindi naman tayo agad-agad na maglalabas ng mga tropical cyclone advisory or tropical cyclone bulletin ng biglaan lang. So, i-announce din naman natin yan sa mga weather update natin. Again, paalalahanan natin ang ating mga kapatid sa magiging lagay ng panahon ng bansa today hanggang bukas. So, for now, maliban nga dito kay Hener, pati na rin kay Helen, meron din tayong nilabas na public weather forecast. Ito ay nilabas kaninang alas 4 ng umaga, kung saan monsoon rains, so mga moderate to heavy rains yan, so mararanasan natin yan sa Palawan, Occidental, Mindoro at Antique. Occasional rains sa nalalabing bahagi ng Mimaropa, Western Visayas, Batangas, Zambales, Bataan at Pangasinan. Maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat-pagkulog sa Metro Manila, Zamboanga Peninsula, Barm, Caraga, Northern Mindanao, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, nalalabing bahagi ng Visayas, Calabarzon, Central Luzon at Ilocos Region. Sa nalalabing bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Currently nga rin may gale warning din tayo na nakataas, kaya sa mga areas under na may gale warning ay kung maaari ay huwag munang pumalaot dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Alright, maraming salamat for the update. Pag-asa weather forecaster, Veronica Torres. Susunod, Vice President Sara Duterte present sa pagdinig sa Kamara hinggil sa naging paggamit niya ng pondo sa kanyang opisina. Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay itinangging may relasyon sila ni dating Mayor Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kailan yung una nakilala si love mo? Hindi ko po love, Your Honor. O kailan mo una nakilala? At BGYO may patikim sa kanilang bagong single live dito mismo sa studio. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Hinihintay pa ang investigasyon ng Department of Labor and Employment sa kaso ng isang pintor na nasawi matapos mahulog mula sa 17th floor ng pinagtatrabahuhang gusali. Yan at iba pang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maingod to Cheryl. Dead on the spot ang isang 30 anyos na pintor matapos mahulog sa 17 palapag sa gusali sa Lapu-Lapu Street, Barangay Apas sa Cebu City. Una nang hinanap si Michael Isidro ng kanyang mga katrabaho dahil hindi raw nakapag-time out. Nakita na lang siya ng mga kasamahan na bangkay na sa isang ginagawang manhole sa ibaba ng building. Bali ang paa at iba pang parte ng katawan nito. Ayon sa hepe ng Mapolo Police Station na si Police Major Romeo Caapoy Jr., nagpipinta si Isidro sa 17th floor ng ginagawang condotel building. Pero bumigay ang grill na pinagkakabitan ng harness nito kaya siya nahulog. Sa ngayon, imbestigahan ng pulis ang safety measures ng building dahil sa insidente. Samantala, Cheryl, isang 33 anyos na lalaki naman ang nadakip sa buy-bust operation Lunes ng gabi sa Barangay Mabolo. Nakumpiska kay Carl J. Kinyal alias Ikit ang 1.2 kilos na hininalang shabu na nagkakahalaga ng 8.1 million pesos. Sa investigasyon, ang nakakabenta ng 3 kilo ng droga bawat linggo ang suspect. Napaglaman din ng pulisya na may amo si Kinyal na nasa loob ng Cebu City Jail. Iimbestigahan ito ng pulis habang maharap sa kasong paglabag sa Anti-Dangerous Drugs Law si Kinyal. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, iimbitahan sa congressional inquiry si dating Cebu City Mayor Tomas Osmeña bilang resource speaker sa investigasyon sa pogo at extrajudicial killings. Si Osmeña ay isa sa mga kritiko ng Duterte administration, maging ng dating
o sa pamamalakad din ng former Cebu City Police Chief Rina Garma. Matatandaan kasing isa ang Cebu City sa may mataas na kaso ng patayan noong inilagay si Garma bilang hepe ng pulisya sa syudad. Bagamat nauna nang nagkumpirmang dadalo si Osmeña, ayon sa abogado niya, abangan na lang daw ang mangyayari bukas. Mao kini ang mga balitang dako karong adlaw gikan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Tuloy ang investigasyon sa sinasabing dating PNP chief na nasa payola umano ni dismissed Mayor Alice Guo. Kasabay naman ang patuloy na paglansag sa Pogo, dalawang dating trabahador dyan ang naaresto dahil lumipat na sa pagtutulak ng iligal na droga. Magbabalita si Mayan Los Baños. You are arrested for violation of RA 9165. Madaling araw ng Martes nang madakip ang Malaysian at Chinese na ito sa Pasay City. Nakumpiska sa kanila ang aabot sa 680,000 pesos na halaga ng iligal na droga. Napag-alamang dating nagtatrabaho sa Pogo ang dalawa at pinasok na ang pagbibenta ng droga ngayon. Isang Chinese daw ang upline o pinagkukunan ng dalawa at mga foreigners din ang kanilang mga parokyano. At from yung upline niya na Chinese, binabagsak dito sa Malaysian. Usually ang kanyang mga pinagbabagsakan o yung kanyang mga customer is mga Nigerian at saka mga Chinese. Itinanggi naman ng dalawa na buwabatak o nagtutulak sila ng droga. Not selling drug. Not selling drug. Why is it found in your possession? I also not sure because this not belong of me. Kailan yung una nakilala si love mo? Hindi ko po love, Your Honor. Inilabas naman sa pagdinig ng Senado ang mga litratong ito na tila naka-couple shirt pa sina dismissed Bambantarlac Mayor Alice Guo at ang nauugnay sa kanya na si Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Nagkasama pa sila sa campaign caravan. Tanong tuloy ng mga senador, bakit niyo po suot ang campaign shirt ni Alice Guo? Tapos magkasama pa siya sa kampanya niyo rin. So kumbaga nagsusuotan kayo ng campaign shirt ng isa't isa at nandun kayo sa kampanya ng isa't isa. Magkaibigan lang po kami, Madam Chair. In-invite po ako dyan po, Madam Chair. Inimbita kayo ni Guo Huaping? Opo, Madam Chair. Bakit niya kayo inimbita? Pinakita lang po niya kung sa akin po nung siya'y nangangampanya po. Pinakita ang alin po? Yung tungkol po sa pagparada po. Hindi kayo lovers in Pogo? Ay, hindi po, Your Honor. So, dinideny mo. May partnership ba kayo? Anything? May bank account kayo together? Meron kayong negosyo together? Wala po, ni isa po, Your Honor. May nakuha ring impormasyon si Senator Hontiveros na may anak daw sina Kalugay at Guo. Sinabi raw yan ng Executive Secretary ng Alkalde ng Sual na si Cheryl Medina. Bagay na itinanggi agad ni Medina. Hindi rin bumenta sa mga senador kahit sinabi pa ni Mayor Kalugay na may karelasyon siyang iba ngayon. May asawa ka ba? May kinakasama po ako, Your Honor. Yung asawa mo? You married? Yung una po, na-annulled na po, Your Honor. Tapos may kinakasama po ako. Ayan. May kinakasama ka? Opo. Kilala ni Miss Alice? Hindi ko po alam kung kilala po niya, Your Honor. Alice, kilala mo yung kinakasama niya? Sen, hindi ko po kilala. Nagpaliwanag din si Kalugay kung bakit niya binigyan ng bulaklak si Alice Guo noong February 14 kasabay ng Valentine's Day. Nagdala po ako ng imbitasyon po doon po sa Kasalang Bayan. At siyempre po, Your Honor, mayor din po yung pagbibigyan ko. Kaya po, binigyan ko rin po ng maayos po na bulaklak, Your Honor. Okay. Sa nasabing Kasalang Bayan, kasama rin sa mga dumalo sina Wesley Go, Cassie Ong at Duan Renwu na itinuturing na Pogo Boss. Pero giit ni Kalugay, hindi niya kilala ang mga bisita ni Alice. Inusisa rin sa pagdinig ang mga negosyong pagmamay-ari umano ni Kalugay at Go. Kabilang ang AC Aqua Farm, D Aqua Farm, Lixel Fish Farm at ang Alicel Aqua Farm na tila hango sa pangalang Alice at Liseldo. Yung D Aqua Farm, Dong. Lixel, Alice, LIC, and Liseldo. Dongo, Dong, and Go. Tinalo nyo pa si Dong yan, ha?
GUCO. Ha? Siguro stands for Go and Kalugay. Oh. Madidinay mo ba ito? Wala po kung ganyang negosyo po, Your Honor. Sinungaling to. Hindi po ako Sino itong si nagsisinungaling, Your Efren? Honor. Naungkat din sa pagdinig ang pagtakas pa abroad ng magkapatid na Go at ni Cassie Ong. Ayon sa retired general at dating commander ng intelligence service ng AFP at ngayoy opisyal sa PAGCOR na si Raul Villanueva, tinulungan daw ang mga ito ng isang dating hepe ng Philippine National Police na buwan-buwan daw tumatanggap ng pera mula kay Go. Usapan dun, ma'am, parang nasa payroll, yung monthly payroll. Ever since. Kahit walang binanggit na pangalan, agad namang sumabat ang PNP chief ng Administrasyong Duterte na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I am concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Inaalam pa ng PNP kung may nasuhulan silang personnel, maging ang Bureau of Immigration tiniyak na kakasuhan kung mapapatunayang may mataas silang opisyal na tumanggap umano ng 200 milyong pisong suhol mula kay Go. Para sa 1PH, may Anlos Baños, News 5. Isasampa na sa Pasig City Regional Trial Court ngayong linggo ang kasong qualified trafficking laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasunod yan ng pagpayag ng Korte Suprema na ilipat ang kaso mula sa CAPA sa RTC sa Tarlac. Alinsunod yan sa hiling ng Department of Justice na ilipat ang mga pagdinig para maiwasan na maimpluwensyahan ang kaso. Walang piyansa ang kasong qualified trafficking. Kumpiyansa naman ng DOJ na matibay ang kanilang ebidensya laban sa dating alkalde at sa mga kasabwat niya sa operasyon ng Pogo Hub sa Bamban. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang natatanging government employees sa paggunita ng ika-124 na anibersaryo ng Philippine Civil Service ngayong araw. Kasabay niyan, nilinaw ng Pangulo na nagkaubot-sipon siya pagkatapos ng kanyang birthday pero tuloy naman daw siya sa pagtatrabaho. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga mahuhusay at masisipag na kawani ng gobyerno sa 2024 Search for Outstanding Government Workers sa Malacanang ngayong umaga. Kabilang sa mga ginawad na parangal ang Presidential Lingkod Bayan, Dangal ng Bayan at Civil Service Commission Pag-asa Award. Our Presidential Lingkod Bayan awardees have shown us that it is possible for public servants to make a deep and lasting impact beyond the confines of our communities and our institutions. One of our awardees, a municipal department head in Iloilo, whose vision drove him to transform a 15-hectare abandoned fish pond into an eco-park. His hard work and dedication inspired more than 217 volunteer groups or 1,000 volunteers to contribute into planting 150,000 mangroves. Malaki raw ang naitulong ng proyekto para mabawasan ang epekto ng storm surge at bagyo sa komunidad. Binigyan diin pa ni PBBM na patunay ang mga awardee na marami pang individual ang handang tumulong at magsakripisyo para sa kapwa. Ang tanging katangian ng Pilipino ay yung nagbabayanihan. And that is where we need leaders such as these awardees to lead the way and to inspire people to come and to do this work. Filipinos by nature are helpful. Filipinos by nature love the Philippines. Filipinos by nature love Filipinos. Hindi rin niya pinalagpas ang pagkakataong kilalanin maging ang mga individual na hindi man kasama sa mga pinarangalan, subalit patuloy ang pagsiserbisyo sa bayan. Government work is about making our people, our country, and our world better than when we found it. Let us continue to live by our constitutional mandate that public office is a public trust. We should remain transparent, accountable to all our people, and to serve them with integrity, loyalty, and efficiency. Bago naman ang talumpati, kinumpirawan ng Pangulo na tinamaan siya ng ubo at sipon. I'm sorry, I have picked up what everybody else seems to have, which is a cough and a cold. But it will not slow me down.
Una riyan, nilinaw ni Health Secretary Teodoro Herbosa na mabuti ang lagay ng Pangulo at hindi naapektuhan ang schedule at trabaho nito. Ito'y matapos sabihin ni Herbosa na under the weather ang kalusugan ni PBBM matapos ang kanyang birthday celebration. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Marami ang naantig sa kwento ng isang lola na kumakayod bilang jeepney driver. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Kung palakasan lang ng lola ang usapan, habaheto at may i-flex ako. Meet Lola Mimi, ang lola na reyna ng kalsada sa Malubaran, Valenzuela. Tara, sakay na. Sinong mag-aakalang 75 anyos na itong si Lola Normina Makatsyag, aka Lola Mimi? Maniwala man kayo o hindi, halos 3 dekada na siyang namamasada ng jeep. At hanggang ngayon, si Lola, non-stop pa rin. Interesting kasi mag-drive eh. Maraming nga din, challenge din eh. Natutuwa din naman ako. At sa lilibang, kasi nandun sa tindahan, nakatali ko sa tindahan. Depende naman sa kalsada, kung maraming pasahero, maganda ang kita. Pero pagka konti lang, malungkot ang mga driver. Family business na raw nila Lola ang jeep. Ang tatay niya kasi, may 4 na jeep daw noong araw. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa nang bentahan siya ng kakilala. Yan ay kahit patutol ang kanyang asawa at 2 anak. Taong 1996, binili niya ang jeep sa halagang 120,000 pesos na kanya pa raw inutang sa kanyang kumari. Ayaw nila kasi kababae ko rin tao magdadrive ng jeep. Siguro may pinagagawa sa akin talaga ang Holy Spirit na mag-drive. Kahit hindi ko kaya, kinaya ko. Husband ko mataas ang pride. Ayaw mag-drive. So, ako ang nagdadrive. Mas marami naman na maganda ang feedback ng pagdadrive ko kahit yung mga nanay. Natutuwa, kaya hinayaan na nila ako. 2 oras lang kada araw kung pumasada si Lola. Biyaheng Malinta hanggang Monumento Circle. Ani Lola, libangan niya lang ang pamamasada. Mag-isa lang kasi siya sa bahay at wala namang iniindang gastusin, kaya ika nga niya no pressure. Sa kabila ng kanyang tindig, kwento niya, may iniinda na rin siya. Pasmado yata ito Parkinson daw. Sabi ng doktora ko, hindi na raw gagaling to. Kasi dati kasi kahit mainit naglalakad ako, wala akong dalang payo, nakabilad ako sa araw. Tapos maniligo, gano'n. Hindi naman daw nakakasagabal sa trabaho ang nararamdaman. Aktibo naman daw siya sa pag-eehersisyo at may mga vitamins naman siyang iniinom. Noon, pagka sila ay babae nagmamaneho, parang kabado sila noon. Pero ngayon, kahit makita nila ako, sakay sila. Lalo na sa LRT, kung minsan na gagawin ako doon. Ano na sila yung parang subok na nila ako mag-drive, kaya tiwala na sila sa akin. Si Lola Mimi ay isang halimbawa na hindi hadlang ang edad at kasarian para makapaghanap buhay. Pero para sa lahat ng senior, may trabaho man wala. Huwag kalimutan na kayo ay may karapatan na makatanggap ng suporta at serbisyo mula sa gobyerno. Mobile Journal Yeda Pascual po, hatid ang mukha ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Nailigtas na isang fast food chain manager ang buhay ng isang customer nila dahil sa kaalaman niya sa CPR o cardiopulmonary resuscitation. Inatake kasi sa puso ang kanilang customer. Kayo mga kapatid, anong gagawin mo sa panahon ng emergency at may inatake sa puso na malapit sa iyo? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Dadalhin sa ospital. Bigyan ng first aid. I-check muna yung pulse and yung breathing. Pag no pulse, no breathing, mag-start tayo ng compression. Ibibigyan muna siya ng emergency na pwedeng i-revive, tapos dadalhin na siya sa ospital. Kailangan mo natin i-check maigi yung responsiveness niya. Kung wala talaga, mag-start tayo ng CPR. Kasi napakahalaga ng CPR para maligtas yung tao. Ipag-proceed po natin siya ng CPR, sir.
para po maka-flow yung heartbeat niya. Kailangan natin lapatan siya ng first aid at kung kailangan i-CPR, CPR na rin po. Para bago dumating man yung ambulansya, okay na po yung Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Matapos i-boycott ang huling budget hearing ng Office of the Vice President, balik kamara ngayong umaga si Vice President Sara Duterte para humarap sa pagdinig ng House Committee on Good Governance. Tinatalakay sa hearing ang laman ng privilege speech ni Manila Congressman Rolando Valeriano noong September 2 kung saan binatikos nito ang paggastos ng opisina ng bise sa mga nakalipas na taon. Ayon kay Valeriano, gusto nilang busisiin kung bakit tumanggi ang bise na sagutin ang mga tanong tungkol sa proposed budget ng OVP sa naunang budget deliberation. Gusto rin nilang malaman kung saan napunta ang pera na inilaan sa mga socio-economic programs ng bise na puro sa Metro Manila lang daw dapat ginamit. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.